Naging available na ho nitong mga nagdaang araw yung mababang presyo ng bigas, 43 pesos kada 43. kilo. Ay, linawin natin na hindi sa pamilihan lahat yan. Ito po ay sa kadiwa Yes. ng Pangulo sites. Mm-mm. At yan po ay sa ilalim ng tinatawag na Rice for All program. Yes. Pero, At doon walang limit. Kahit sino, walang limit ang bibilihin nyo. Yan. Ngayon, sana all Sana daw. all. Sige, sa industriya ho ng pagbibigas, alamin nga natin kung talaga nga bang mararanasan ba natin at makakabili kaya tayo sa in all na mga pamilihan balang araw, ito pong mababang presyo ng bigas. At Yung hindi ka na maghahanap ng kadiwa, no? Para makabili ng murang bigas. Hindi mo na dadayuhin. Paglabas mo, meron nang available. Yan. Sa mga industriya ho ng agrikultura o sinag, ating po makakausap ang Executive Director, si Sir Jason Kainglet. Magandang umaga po, Sir Jason. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Magandang umaga po. Good morning po, Miss Weng at Sir Weng at sa lahat po ng nanonood at nakikinig na po ng program. Yung tanong na aking partner, yung bang 43 na per kilo na bigas na available sa kadiwa, pwedeng maging available din sa mga ordinaryong palengke? Yun po yung inaasahan natin kasi ang 43 po, ang sinasabi naman ng DA ay dahil diretso yung farmer kinuha ng NFA at binili diretso sa mga kadiwa centers. Ibig sabihin po, natapyas po yung ilang layers sa ating rice industry. Kaya po, kayang ibenta sa 43 hanggang 45. Yun po yung sinasabi natin, Ma'am Weng, na pwede naman talagang pababain. Hindi kailangang bawasan ng taripa. Dahil pwede pong kumita ang magsasaka, kumita ang consumer, at hindi malugi ang gobyerno. Tama po yun at we're supporting yung ganong effort na bawasan po, tapyasin yung mga layer within the rice industry para po makinabang lahat sa murang bigas. Gusto ko intindihin yan, partner. Yung mga layer. Ano ba yung layer yung dapat na ano yung dapat bawasan? nating tapyasin? Yung rice po kasi very very peculiar kaya kasi po mula sa pagpapalay pa lang bibilin siya ng trader o miller, gigilingin. Paggiling po usually may mga bibiling wholesaler, tapos ibabiyahe, may bibili po na may layer pa, may trader pa bago pumunta po sa retailer, ibebenta sa consumer. Siguro po average nasa 5 hanggang 6 na kamay ang dadaanan po ng palay bago maging bigas na ibebenta po sa mga consumers. Immediately, alin ang pwede nating tanggalin doon? Aling kamay. Oo. Sa atin po wag naman magagalit yung kumbaga yung biyahero pwede nang tanggalin yan, yung wholesaler o trader. Kumbaga ang importante sa palay hanggang maging bigas po yung magsasaka, yung magigiling, yung miller. Kung pwede yung miller, diretso na rin siya sa palengke o sa tindahan. Kasi po ang NFA, ganyan ang trabaho niya talaga dati. Siya, kumbaga wala na yung biyahero, wala na yung middleman. Pagkabili, gigilingin, diretsong benta. Yun na nga. Kung ganun po, nasa 3 kamay lang, kaya po talaga maibenta sa mas mababang halaga ng bigas. Kasi partner, di ba may linyang ginagamit madalas ng iba, ng mga mambabatas pa nga Sabi, ito, magladagdag tayo ng mga farm to market. Yan. From the farm to the market. Pero bago ka makarating road ng market. Road. Diba? Pero bago ka makarating ng market, sa road pa lamang, marami kang checkpoint na dadaanan. Ang dami mo dinadaanan. Diba? Ito na. Pero bilang kapalit, paano naman ibabiyahe? Yun, paano yun, Sir Jason? May idea ba kayo? Paano wholesale, yun? Kasi mahalaga yung logistics na yun, pero malaki ang gastos doon. Opo, ang sinasabi natin, kung halimbawa yung biyahero, pwedeng may trader pa, siya na rin ang, kumbaga yung biyahero trader, isa na lang siya. Pwedeng yung trader, siya na rin ang miller. Ang atin po sanang gusto, kahit po sa dati pa, ganun po sana yung sistema na mabawasan po yung pinagdadaan ng kamay. Kasi sa bawat kamay po, ang patong niya, 2 piso kada kilo. Imagine po kung mapababa mo ng 3 o 4 na layer lang imbis na 6, ibig sabihin 6 na piso kaagad ang mababawas mo kapag nabawasan po yung pinagdaan ng kamay ng ating mga palay para ibentang bigas. Ang problema, Sir Jason, ay ganito Nandiyan na kasi yan, naging institutionalized yung lahat, yung 5 hanggang 6 na negosyo bago po makarating sa palengke yung 6 na mga magsasaka. Hindi naman pwedeng isabatas na tanggalin mo silang lahat kasi lahat sila may papel na ginagampanan. So lahat yun may patong. Paano yun natin matatanggal?
Tama po, talagang institutional at marami rin siyempre mawawalan ng trabaho kapag nabawa. Siguro po dahan-dahan yung ginagawa po ngayon kasi nga po pagka nabawasan mo ng kamay, ang mangyayari, yung nabawasan ng kamay, wala silang magiging hanap buhay at trabaho. Yun din pong iniiwasan natin. Kaya nga pong ang sinasabi sa natin, sa sitwasyon ngayon, halimbawa, pwede namang hindi bawasan ng kamay, pero mapapababa natin ang bigas dahan-dahan. Kapag po, siguro pa isa-isa o padalawa yung babawasan natin para po, kumbaga mas makinabang po yung consumer sa mababang presyo ng palay. Sa totoo lang po, ang dinadaigin ng mga farmer natin, bumagsak po ng 15 to 16 yung fresh harvest. Wala pa tayo sa peak harvest. Kumbaga, November, December pa talaga yung bulto ng anihan. Mababa na po sa 15, 16. Halos yun po ang kanyang gastos sa produksyon. Kumbaga, yun po hindi nakikita natin dahil nakatingin tayo sa market lang, sa presyo ng bigas. Ang kapalit po nung mababang presyo ng bigas usually ay mababa yung farm gate ng farmer. At sana nga po, tama yung effort ng DA, magsalubong yung mataas na farm gate at mababang presyo ng bigas. Sir, ito, kasi kung sa kuryente, ang pinakamabigat ho na parte o proposal sa produksyon ng kuryente ay yung generation charge. Sa rice production, ano yung pinakamabigat ho na cost doon ho sa produksyon ng bigas? Hindi ho ba sa mismong yung mga magsasaka? Sa magsasaka, sa part ho nila? Kasi nandun lahat ng unang gastos. Yung palang abono, di po ba masyado mabigat din yun? Di ba? Sir Jason. Doon tayo dapat mag-focus. Hindi pa naman pababawasan yung sa magsasaka. Sila nagpagod doon. Kaya nga, baka sa mga kinukuhang mga abono, baka may slower pa, paano? O kulang pa yung abono subsidy ng gobyerno. Ang dalawa po yung kailangan talagang maayos sa side ng production. Una, mapababa po yung kanyang cost to produce. Sabi nyo nga, nasa 16 pesos per kilo tayo. Yung ibang bansa, 12, 13, 14. Ibig sabihin, mapababa mo lang ng 2 piso yung cost to produce. Malaking bagay. Pangalawa, mas mapataas mo po yung ani per hectare. Kasi po, ang average lang natin ay nasa 4.2 metric tons per hectare. Samantalang yung mga major rice producing na bansa like Vietnam and Thailand, kaya nilang mag-produce ng 6 to 7 metric tons per hectare. Ibig sabihin, malaking bagay po yung mapataas mo yung production. Ibig sabihin, mas marami siyang maibebentang palay. Kung ngayon nasa 200, halimbawa 200 bags lang siya per hectare, gawin mong 250 bags. Kung average ay 150 bags, pag 200 bags pang mabenta mo, ibig sabihin, mas malaki po yung kikitain natin. Pero anong ginagawa nila na hindi natin nagagawa? Bakit ang baba ng production natin compared to them? Yun po, talagang mabusisi. Unang-una, yung binhi. Importante po yung binhi. Maganda yung quality. Yung patubig. Major problem po natin talaga ay patubig. Irrigation. Kaya meron tayong main harvest kasi nga po ngayong tag-ulan, nakakakuha ka sa ulan. Pero pag walang ulan, yung ating irrigation ay masakit man sa tengang sabihin. Talagang kulang-kulang po yung nakukuha tubig ng mga farmer. Malaking bagay po yung patubig. Pag konti yung patubig mo, kumbaga sa bata ay malnourished, hindi po kulang na sustansya, kulang siya ng nutrition. Kaya po hindi ganun kalaki yung naa-add niya per hectare. Yun po yung dalawang bagay talaga na in the long run, ang hinahanap po natin, mababa po yung kanyang cost to produce. Kasi nga po yung, sabi nyo, yung abono, import-based kasi tayo, kaya nakaasa tayo sa global market. Kung ito, yung abono at pesticide, mapoproduce natin locally, maganda yung binhi. Yung tatlo po na yan, tsaka yung irrigation, yung four components po sa production natin, tubig, abono, pesticide, tsaka yung binhi itself at yung lupa, yung kumbaga po yung kalidad ng ating farmland, yun lang po ay maayos natin. Kaya natin mag-produce ng kahit 6 metric tons per hectare po, talagang kaya natin papabain ang presyo ng bigas hanggang 40 at 35. Talaga. So, meron malaki-laki pang trabaho ito, Sir Jason, pero
ang sinasabi nyo, kaya nating habulin yung baba ng kahit man lang 43 pesos. Yung nasa Rice for All program ng gobyerno. Basta matapyasan muna immediately yung 5 hanggang 6 na kamay na dinaraanan po ng rice produce natin. Pero yun nga lang, maraming maapekto ang kabuhayan din dyan. Yun Kasi nga. hindi naman din big time itong mga nasa middle eh. Yes, totoo Diba? yan. Yung iba ho Oo. doon, Opo, tama di po, ba? tama. Naghahanap buhay din eh. Oo. Opo, tsaka yun nga po, ang kinikita lang talaga, sa totoo lang, sa bawat kamay ay 2 pesos per kilo. So kung nakakabenta ka ng isang kaban, 50 kilos, magkano lang, 100 piso lang. Kumbaga talagang malit lang din ang kinikita ng ibang layer. Pero yun nga po, pag pinagsama-sama mo, magiging plus 10 Malaki. pesos. Talagang mataas po yung presyo ng bigas Sir mo. Jason, isa pang punto. Meron din namang kabilang panig nito, di ba, Weng, na pinababa na natin yung Isa pa, taripa yan, oo. na imported na bigas. Pero kung mababa na ang kuha ng mga importer, bakit pagdating pa rin sa palengke, mahal? Nandyan pa rin, may mga 50 Diba? plus to 70. Oo. Opo, yun ang sinasabi natin, kaya po tayo tumutol sa EO62. Ang sinasabi ng DA, old stocks pero nag-compute po tayo, sa totoo lang, as early as August, ang presyo dapat ng bigas based sa landed cost sa pagkuha ng mga importer, nasa 42 to 44 na po talaga. Ibig sabihin, yung natipid ng importer sa taripa, ibinulsa lang niya. Ay, correct. Oo. Magkano yung ito, na-compute natin based sa record ng customs. Ang naipasok po ay almost 800,000 metric tons na since July. Ang nalugi sa gobyerno dahil sa tariff reduction is almost 5.6 billion pesos. Uy. Laki. Pero yung Since July lang ito, Sir Jason? Since So, parang- July kasi 15% tariff yun eh. So Nasa imaginein 800 mo, nalugi ng gobyerno ng 5.6 billion. Sandali lang, nag-iinit ulo ko eh. Tapos hindi pa rin natitikman Wala. ng mga ordinaryong mamimili yung murang bigas na Oo. pinangako ng lower tariff. Tsaka yung 5.6 billion napunta sa kanila. Sa kanila lang, hindi napunta sa tao. Hala ka. Unfair. Oo. Sobrang unfair. Ang tingin ninyo, mali yung desisyon ng gobyerno. Oo, na parang hindi epektibo to. Oo. Opo, kasi experience po natin, pag binaba ang taripa, tinaas lang ng exporting country yung presyo sa Vietnam. Yes. Pero fortunately, hindi gaano kalaki yung tinaas nila, no? Siguro $10-20. Pero pagdating dito sa Pilipinas na mga imported na bigas, sa kwenta natin as early as July, sa June po, sabihin mo ng August. July para nag-take effect yun Yes. Opo. Bumaba na siya ng 42, 44. Dapat yun na yung dapat yun na po yung ibebenta niya sa palengke. Kasi ibig sabihin, kumita na lahat dyan. Yes. Yung nag-warehouse siya, nabiyahe niya, yung kanyang logistics cost, even yung bayad sa insurance, dapat po 41, 43, 44. May ganun na po tayong presyong Sa lahat ng mga palengke to, Sa lahat meron ng na. ordinary palengke, dapat. Meron ng ganon. dapat po, dapat. Oo. Well-milled, Kaya- well-milled na rice to. Opo, well-milled. Yung kung regular nga, may 39 eh. Talaga? Hindi po ba pwede, Oo. Sir Jason, na ganito? Binigyan ka ng importer ka, binigyan ka ng import clearance ng gobyerno. Di ba, binibigyan naman po yata ng import clearance ng pamahalan bago makapag-angkat? Tama po ba? Tama po. Opo. Kaya monitor Ngayon, nila yan. kung monitor nila kung sino ang nag-aangkat, dapat alam nila na ibebenta ng isang importer pagdating sa palengke ay 42 pesos lang. Hindi yung tataas pa rin ng presyo Oo. samantalang nakinabang ka na sa mababang taripa. Ang problema po natin paglabas sa pantalan, hindi naman monitor ng gobyerno Yun kung na nga. nasaan yung warehouse ng mga yan. Tsaka po, insider info, yung mga imported, dinahalo rin sa local. Kaya hindi mo makikita yung imported rice. May mga ilan na makikita mo. So wait lang. presyo. Na-pressure ako doon. Sa So 5.6 nakinabang na billion, sila sa mababang taripa, bibili sila ng mura mula sa lokal na mga magsasaka, ihahalo yung imported. So doble kita nila? May mga hinahalo po or kung hindi naman, napakaliit lang nung porsyento na binebentang imported sa palengke. Kaya hindi rin po nararamdaman ng ating consumers. Kasi po sa dami ng pumasok na imported rice at wala nang hawak ang lokal, yung mga millers, karamihan po talaga ng binebenta sa panahon ngayon, lean months, August, September, October, hanggang umani, hanggang January, mas marami na po talaga ang imported rice sa palengke dahil wala na pong hawak ang local millers tsaka farmers Wala natin. na. Ay, Nasa nako. labas na. Pero despite that, yung mas marami yung imported, wala ka makita halos na imported sa palengke. Local pa rin ang mababasa mo at isa pa po,
Gaya po nung sinabi namin sa inyo nung nung huli natin pag-uusap, nawawala yung regular milled. Ang nandun lang yung well-milled. Ano? Yes. Siya yung mas mahal. O, kasi nahalo na. Mix na eh. Oo. Kung meron man, ang Pinoy po talaga, kahit sabihin mo mas mahal ang well-milled, dahil ang bigas talagang rice is life sa atin eh. Of Bibili course, niyo yung mas oo. maganda kesa yung durog-durog, medyo hindi maganda amoy. Kumbaga yun ipapakain mo sa pamilya mo araw-araw. Kaya kumbaga talagang tsatsagain mong bumili ng mas mahal, Di ba, pero mas masarap naman kesa yung may amoy o durog. Correct. Kumbaga po yan. Di ba Hindi i-review daw nila? masikmura. I-review daw nila to every 4 months ba yan, partner? Yes. Oo. Yung lower tariff EO. Yes, yung epekto nito. So dapat i-reviewin. May reaction ba Actually, kayo doon? nag-usap po kami ng NEDA last week. oo. 2 weeks Sabi ago po. nag-usap kami kasama si Secretary Kiko. Ang sabi nila, baka pwede silang pagbigyan hanggang January. Kasi sinasabi namin, ang sabi namin kay Secretary... Malulugi pa Balisacan, tayo ulit ng 5.6 Another 5.6 billion. billion. sabi natin, nangako kasi kayo pag nag-EO 62, bababa ng 5 to 6 pesos kagad. Sandali, Sir Right Jason, pa. linawin natin. Humihirit sila pagbigyan. Ibig sabihin may something wrong with the implementation? Ang sinasabi nila, mismo po kay Secretary Balisacan, it will take time kasi nga po, inuubos para yung all stocks. Uy, hindi yan ang Pero pinangako sinabi nga nila, Sir natin, Jason, ha? October. Oo. Yes. Walang nanggagalaw. Pero sa totoo lang po, bababa talaga ang presyo ng bigas. Kasi po, papasok na yung main harvest natin. Yes, not because ng lower tariff. Wala Hindi yun. dahil sa lower tariff. Ang sinasabi natin ngayon sa gobyerno, bababa talaga yan. Kaya lang, ang kabilang side niyan, pag nag-peak harvest ka, magkano makukuha yung palay sa farmers? Kasi dagsang imported eh. Kumbaga po, sa dami ng stock, sa dami ng supply, mababarat na naman ng ating farmers. And ang sinabi ni Sec Kiko, sa 23 bibilin. Okay po kami sa 23. Huwag nang bumaba sa 23 yung palay. Sa Kasi farmers pag din bumaba naman. pa po, Yes. Lugi na. halos cost to produce lang talaga pong walang kikitain at baka tabarin na yung ating mga farmers na magtanim ulit Okay, come the next cropping season. Alright. Naku, Sir Jason, marami Thank you, kami Sir napulot Jason, sa inyo ngayong Oo, umaga. Nagsumama lang loob ko. Sige. Butik na Ayun ako po. atakihin sa puso. Oo. Salamat po sa oras, Sir Jason. Thank you, Sir Jason. Opo, Magandang umaga. Good maraming morning. salamat po at good morning po sa kanila. Good Thank you. morning. Yan, ang nakausap natin mga kapuso, ang Executive Director sa mga industriya ng agrikultura o SINAG partner. Uminit na tuloy ang Hilingan, walang pinoprotektahan.